Ang araw sa Barangay Maligaya ay nagsimula na naman sa ingay at usok ng pamilihan. Sari-saring sigaw ng mga tindera, amoy ng sariwang gulay at isda, at patak-patak na pawis sa noo ni Aling Sisa ang bumubuo sa kanyang umaga. Mahigit kalahating araw na siyang nakaupo sa kanyang pwesto, nakatungo, habang pinipilit na maibenta ang ilang tangkay ng talong at 2 tumpok ng sitaw. Ang kanyang pitaka, halos wala ng laman, ay tila sumasabay sa panghihina ng kanyang kalooban. Sana naman ay may bumili pa, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ang manipis na tumpok ng pera. Sa bahay, naghihintay ang kanyang 5 anak na lalaki, ang kanyang mga 5, si Carlo, ang panganay na tahimik at mapagmasid, si Diego, ang aktibo at matalino, si Marco, ang mahiyain at artistiko, si Paolo, ang masayahin at mapagbiro, at si Rico, ang bunso na punong-puno ng katuwaan. Alam niyang gutom na ang mga ito. Ang tanging pagkain nila kagabi ay kanin at tuyo, at ngayon, wala siyang maipapakain sa mga ito. Ang hapdi ng sikmura ng kanyang mga anak ay mas matindi pa sa hapdi ng kanyang sariling kalamnan. Napapikit si Aling Sisa. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya para sa kanyang mga anak. Ginawa niya ang lahat, nagtatrabaho magmula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, pero tila hindi pa rin sapat. Ang pagiging isang ina ay isang walang katapusang sakripisyo. Ngunit bakit tila ang bawat araw ay isang panibagong pagsubok sa kanyang kakayahang magtaguyod? Ang pag-asa na magkakaroon sila ng maayos na kinabukasan ay tila naglalaho na sa bawat araw na lumilipas. Samantala, sa isang kanto ng pamilihan, tahimik na nagmamasid ang mga 5. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat truck ng kargamento na dumaraan, lalo na ang mga may dala-dalang prutas. Ang pagod at gutom ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mukha, ngunit may determinasyon sa kanilang mga mata. Si Carlo ang nagbigay ng huling tagubilin, habang si Diego naman ang pumwesto malapit sa isang truck na kakagaling lang sa Verdant Harvest Corporation. May amoy pa ng sariwang prutas ang hangin. Dali, Diego. Ngayon na, bulong ni Paolo, habang sumenyas kay Diego. Kasing bilis ng kidlat, gumalaw si Diego. Maliksi niyang binuksan ang takip ng truck at agad na kumuha ng ilang mansanas at saging. Ang kanyang mga kapatid ay handa na para sumalo at tumakas. Ang lahat ay tila ayon sa plano. Ngunit isang matinis na busina ang biglang nagpatigil sa lahat. Isang malaking itim na isgu ang huminto sa harap ng truck, at bumaba mula rito ang isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha at nagliliyab na mga mata. Si Don Ramon. Hoy! Anong ginagawa ninyo dyan? Sigaw ng security guard, kasama ni Don Ramon. Nataranta ang mga kapatid ni Diego. Agad silang tumakbo, bitbit ang mga prutas. Ngunit si Diego, na hawak pa ang isang bungkos ng saging, ay hindi nakakilos ng mabilis. Nahuli siya. Ang matipuno at galit na tingin ni Don Ramon ay nakatuon sa kanya. Lumapit si Don Ramon at hinawakan sa braso si Diego. Ang mga saging ay nahulog sa lupa. Bata, hindi tama ang pagnanakaw, matigas na sabi ni Don Ramon habang pinagmamasdan ang mukha ni Diego. Sa kamay ni Diego, may nakita si Don Ramon na isang kakaibang marka, isang birthmark na kahawig ng 3 tuldok na magkakaugnay. Tila pamilyar ang markang iyon sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung saan. Pasensya na po, gutom lang po kami, bulong ni Diego, halos maiyak. Biglang sumulpot si Aling Sisa. Nakita niya ang buong pangyayari. Ang puso niya ay kumabog ng matindi. Si Don Ramon, ang lalaking kinatakutan niyang makita muli. Agad niyang nilapitan si Diego at hinablot ang anak mula sa pagkakahawak ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Bitawan mo ang anak ko. Ano nang ginagawa mo sa kanya? Sigaw ni Aling Sisa, pilit na pinoprotektahan si Diego. Napakunot ang noo ni Don Ramon. Tiningnan niya si Aling Sisa at tila may kumirot sa kanyang dibdib. Ang mukha nito, ang mga mata nito, ang paraan ng paghawak nito sa bata, parang nakita na niya ang mga iyon. Ngunit saan? At bakit tila may puot sa mga mata ng babae? Ang anak mo ay nagnanakaw ng prutas sa truck ko, kalmadong sagot ni Don Ramon, sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi kami nagnanakaw. Nagugutom lang kami. Bakit, mayaman ka ba talaga para pahirapan ang mga mahirap? Mariing sagot ni Aling Sisa, habang niya yakap ng mahigpit si Diego. Wala kang karapatan na hawakan ang anak ko. Nagulat si Don Ramon sa tindi ng galit sa boses ni Aling Sisa.
hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Bago pa siya makasagot, hinila na ni Aling Sisa si Diego at lumakad palayo, kasama ang iba pang mga 5 na sumulpot mula sa likod ng mga stalls. Narinig pa niya ang bulungan ng mga tao sa paligid, kawawang Aling Sisa, hirap na hirap sa buhay. Naiwan si Don Ramon na nakatayo, nakatingin sa papalayo na figura ni Aling Sisa at ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kamay ni Diego, kung saan nakita niya ang marka. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, hindi galit, kundi isang halo ng pagkalito at pamilyaridad. Tila may nakalimutan siyang mahalaga. Ang markang iyon, nakita na niya iyon dati. Ngunit kanino? At bakit tila nagbibigay ito sa kanya ng kakaibang pahiwatig na mas malalim pa sa isang simpleng pagnanakaw? Ang tanggapan ni Don Ramon sa tuktok ng Verdant Harvest Corporation ay tahimik, ngunit ang isip niya ay magulo. Kanina pa siya nakatingin sa labas ng bintana, sa abalang tanawin ng Maynila, subalit ang nakikita niya ay ang mukha ni Aling Sisa at ang kakaibang marka sa kamay ni Diego. May kakaibang kurot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng ihivu na nagpapahirap sa kanya. "Sir, narito na po si Mang Tonyo," sabi ng kanyang sekretarya, pinuputol ang kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Mang Tonyo, ang kanyang pinsan at kanang kamay sa kumpanya, na may ngiti sa labi, ngunit may kung anong bahid ng lamig sa mga mata nito na hindi napapansin ng iba, maliban kay Don Ramon na matagal nang sanay sa kanyang pinsan. "O, Ramon, narinig ko ang nangyari sa pamilihan. Ang mga batang nagnanakaw," wika ni Mang Tonyo, umupo sa harap ng desk ni Don Ramon. "Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa kanila. Ipa-file na namin ang kaso." Ngunit hindi iyon ang gustong marinig ni Don Ramon. Tiningnan niya ng mataman ang kanyang pinsan. "Hindi na muna natin ipapa-file ang kaso, Tonyo. May gusto akong ipaimbestiga ka," sabi ni Don Ramon na tila may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagulat si Mang Tonyo. "Ano naman yan, Ramon? Sino ang naimbestigahan?" "Ang pamilya ng batang nagnakaw. Ang babae, si Aling Sisa at ang mga anak niya. Gusto kong malaman mo ang lahat ng tungkol sa kanila. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang kasalukuyan," utos ni Don Ramon habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mang Tonyo. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng pinsan, isang mabilis na pagkurap ng mata, ngunit agad itong nawala. "Bakit naman, Ramon? Gusto mo silang tulungan?" tanong ni Mang Tonyo na tila nagtataka. "Kailangan ko lang malaman. May kung ano sa babae at sa bata ang nagpaparamdam sa akin ng pamilyaridad," paliwanag ni Don Ramon, hindi binabanggit ang tungkol sa marka. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Mang Tonyo sa bagay na ito. Matapos ang pag-uusap nila ni Mang Tonyo, mas lalong bumigat ang kalooban ni Don Ramon. Nagpasya siyang kumuha ng pribadong investigador nang walang kaalaman si Mang Tonyo. May kutob siyang may malalim na koneksyon ang pamilyang iyon sa kanya, at ang marka sa kamay ni Diego ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Gabi na. Tahimik ang mansyon ni Don Ramon, ngunit ang kanyang isip ay aktibo pa rin. Naglakad siya patungo sa kanyang silid-aralan, isang lugar kung saan niya inilalagay ang mga alaala ng nakaraan. Kinuha niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang mga litrato at lumang sulat. Ang bawat isa ay may kwento, ang bawat isa ay may bakas ng sakit. Ang isang litrato ay ng isang umingiting babae, maganda at masayahin, na nakayakap sa kanya. Siya si Sisa, ang babaeng minahal niya ng lubusan. Naalala niya ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga plano. Naalala niya ang araw ng aksidente, ang banggaan, ang pagkawala ni Sisa. Ang sakit ng pagkawala niya ay sariwa pa rin, tila kahapon lang nangyari. Kung gaano niya hinanap si Sisa, kung paano siya nagpakabaliw sa pag-iisip na namatay ito, at ang pagka-depress na kanyang dinanas. "Sisa di," bulong niya habang hinahaplos ang litrato. Naalala niya ang isang detalye na matagal nang nakabaon sa kanyang isip, na tila nagkaroon ng sariling buhay ngayon. Si Sisa ay may kakaibang birthmark din sa balikat. 3 tuldok na magkakaugnay. Hindi ba't iyon din ang markang nakita niya sa kamay ni Diego? Posible ba? Kumunot ang noo niya, sinisikap na iugnay ang mga piraso ng puzzle. Kung buhay si Sisa, bakit hindi siya nagpakita? At sino ang ama ng mga bata? Kinabukasan, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono.
Mula sa pribadong investigador. Isang larawan. Larawan ng 5 bata magkakasama, nakangiti. At sa bawat isa sa kanila, kitang-kita ang markang iyon, ang 3 tuldok na magkakaugnay, malinaw na malinaw sa kanilang mga kamay. Nagulantang si Don Ramon. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang mga batang iyon sila ay mayroon ding marka. Parehong-pareho sa marka na nakita niya kay Diego. At parehong-pareho sa marka ni Sisa. Ang lahat ay tila bumalik sa kanya, isang malaking palaisipan na ngayon ay nagiging malinaw. 5 ang bata. 5. Posible kayang hindi niya halos kayang bigkasin ang mga salita. Ang posibilidad ay nagdulot ng malalim na gulat, halo ng takot at pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Sisa habang tinutulungan niya ang kanyang mga anak na maghanda ng hapunan. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa mukha ni Don Ramon, sa matalim na tingin nito, at sa paraan ng pagkakakita nito sa marka ni Diego. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib, malamig at mapait. Ilang taon na niyang pilit na inilibing ang nakaraan, pilit na kinalimutan ang sakit at ang lalaking iyon. Ngunit ngayon, tila bumalik ang lahat para guluhin ang tahimik nilang buhay. Ma, bakit po ba ganoon ang tingin ng lalaking iyon sa atin? Tanong ni Carlo, ang panganay, habang naghihiwa ng sibuyas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Wala iyon, anak. Mayabang lang talaga ang mga mayayaman, sagot ni Aling Sisa, pilit nang humingiti, subalit ang kanyang mga mata ay tila nagkukwento ng ibang istorya. Paano niya sasabihin sa kanyang mga anak na ang lalaking iyon ay posibleng ang ama nila? Paano niya ipapaliwanag ang nakaraan na puno ng sakit at pagkabigo? Naalala niya ang araw na nagkakilala sila ni Ramon. Isang simpleng dalaga lamang siya noon, nagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Si Ramon, ang anak ng may-ari ng Verdant Harvest, ay madalas doon kumain. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang panaginip, puno ng saya at pag-asa. Ngunit ang panaginip na iyon ay nauwi sa isang bangungot. Ang aksidente. Ang ingay ng pagbabanggaan, ang matinding sakit, ang dilim. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Nag-iisa. Hinanap niya si Ramon, ngunit wala ito. Ang tanging balita na kanyang narinig ay wala na si Ramon, iniwan ka na niya. Ang puso niya ay parang pinunit sa 2 piraso. Kung totoong ang buhay si Ramon at mayaman na, bakit hindi siya nagpakita? Bakit hindi man lang siya inalam kung buhay pa siya at kung ano na ang nangyari sa kanya? Ang sakit ng paglisan ni Ramon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Huwag kang mag-alala, hindi ka naming iiwan, sabi ni Paolo habang humahaplos sa likod ng kanyang ina. Ang simpleng gesture na iyon ay sapat na para mapuno ang mga mata ni Aling Sisa ng luha. Ang mga anak niya ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Makaya namin yan, dagdag ni Diego, na tila alam ang pinagdadaanan ng kanyang ina. Ang gabing iyon ay halos hindi nakatulog si Aling Sisa. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay tila may dalang mensahe. Ang bawat tunog ay nagpaparamdam sa kanya ng presensya ng taong iyon. Nagpasya siyang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, mas maaga siyang nagtungo sa pamilihan. Nagulat siya nang makita si Manang Rosa, ang matandang kapitbahay at matalik niyang kaibigan na naghihintay sa kanyang pwesto. May pag-aalala sa mukha nito. Sisa, narinig ko ang nangyari kahapon. Sino ba ang lalaking iyon? Tanong ni Manang Rosa, habang hinahaplos ang likod ni Aling Sisa. Nag-aalangan si Aling Sisa. Si Don Ramon po. Ang may-ari ng Verdant Harvest. Napakunot ang noo ni Manang Rosa. Don Ramon? Alam mo, Sisa, may mga nagtatanong sa akin tungkol sa iyo at sa mga bata. Mga lalaki na may suot na pang-opisina. Tila may nag-imbestiga sa inyo. Kumalat ang lamig sa buong katawan ni Aling Sisa. Si Don Ramon nga. Nagpapadala na siya ng mga tauhan. Kailangan ko pong itago ang mga anak ko, Manang. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa kanila. Ayokong sirain niya ang buhay namin. Sisa, hanggang kailan mo itatago ang katotohanan? Balang araw, lalabas din ang lahat. Mas mabuti nang ikaw ang magsasabi sa kanila, payo ni Manang Rosa. Lalo na sa mga bata, may karapatan silang malaman kung sino ang ama nila. Ngunit umiling si Aling Sisa.
Hindi po, Manang. Mas mabuting hindi na nila malaman. Mas maganda kung ganito lang kami. Wala nang gulo. Mahirap man pero payapa. Niyakap ni Aling Sisa ang kanyang mga anak ng gabing iyon. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay at nakita niya ang mga marka. Ang mga markang tila nagsasabi ng isang kwento na matagal nang inilihim. Mahal niya ang kanyang mga anak higit sa lahat. At para sa kanila, handa siyang gawin ang lahat, kahit pa ang manatiling nakakulong sa kanyang sariling nakaraan. Ang tanging gusto niya ay protektahan sila, at sa isip niya, ang pagtatago ng katotohanan ang pinakamahusay na paraan. Kinabukasan, habang nagtitinda si Aling Sisa, nakita niya ang isang itim na esi na dahan-dahang huminto, hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Bumaba mula rito si Don Ramon. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay diretsyo na nakatingin kay Aling Sisa. Lumalamon ang takot sa dibdib ni Aling Sisa. Alam niyang dumating na ang sandaling kinakatakutan niya. Nakita niya ang tingin ni Don Ramon sa kanyang mga anak na naglalaro sa di kalayuan. Ang mga mata ni Don Ramon ay dahan-dahang bumaling muli kay Aling Sisa, puno ng mga tanong na hindi na niya kayang itago. Ang dating pamilyar na mukha ni Sisa ay nagpapakita ng takot, at sa mga mata ni Don Ramon, unti-unting lumilinaw ang isang katotohanan na magpapabago sa kanilang lahat. Nakita ni Don Ramon ang gulat at takot sa mga mata ni Aling Sisa habang papalapit siya. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa pamilihan, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang ingay ng mga sigawan ng tindera at busina ng mga sasakyan ay naglaho, napalitan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hawak niya sa kamay ang litrato ng 5 na ipinadala ng kanyang imbestigador, at ang bawat marka sa kamay ng mga bata ay tila sumisigaw ng isang katotohanan na hindi na niya kayang itago. Sisa, bati ni Don Ramon, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pilit na emosyon. Kailangan nating mag-usap. Naglakad papalapit si Aling Sisa, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mata ni Don Ramon na tila naghahanap ng kasagutan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakanganga, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Aling Sisa, puno ng lamig sa boses. Umalis ka na lang. Huwag mong guluhin ang buhay namin. Ngunit umiling si Don Ramon. Hindi. Hindi ko magagawa yan, Sisa. Hindi na ngayon. Ipinakita niya ang litrato. Kilala mo ba sila? Napakagatlabi si Aling Sisa. Hindi niya kayang magsinungaling. Ang mga bata sa larawan ay ang kanyang mga anak. Nakita niya ang bawat isa sa kanila, lalo na ang mga birthmark na kitang-kita sa kanilang mga kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib na tila pinipigilan ang isang malaking pasabog. Mga anak ko sila, pag-amin ni Aling Sisa, puno ng pagod. At ang mga markang ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Don Ramon, ang kanyang boses ay tumataas na. Parehong-pareho sila sa marka mo, Sisa. At sa markang nakita ko kay Diego. Doon na nag-umpisa ang pagguho ng mga dingding na matagal nang itinayo ni Aling Sisa. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtatampo. At ano ngayon, Ramon? Anong gusto mong palabasin? Na sila ang mga anak mo. Bakit? Kung totoo man yan, bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit mo kami iniwan noon? Bakit mo kami pinabayaan? Ang mga salita ni Aling Sisa ay tumagos sa puso ni Don Ramon na parang matatalim na patalim. Iniwan? Pinabayaan? Anong sinasabi niya? Naramdaman ni Don Ramon ang bigat ng mga salita, at ang galit ay unti-unting pumalit sa kanyang pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Sisa? Iniwan? Pinabayaan? Pagkatapos ng aksidente, hinanap kita. Nagpakabaliw ako sa pag-iisip na namatay ka. At ngayon, sasabihin mong iniwan kita, sigaw ni Don Ramon, hindi makapaniwala. Lumitaw ang mga luha sa mga mata ni Aling Sisa. Hinanap. Sinong niloloko mo, Ramon? Pagkagising ko sa ospital, nag-iisa ako. Wala ka. Ang narinig ko, iniwan mo raw ako para sa pera. Na hindi mo raw ako mahal. Na ang pagmamahal natin ay isang laro lang para sa'yo. At ngayon, may mga anak na ako, saka ka magpapakita. Para kunin sila. Para sirain ang tahimik na buhay namin. Bawat salita ni Aling Sisa ay nagdulot ng matinding kirot kay Don Ramon.
Ang kanyang mukha ay namutla. Para sa pera? Hindi niya maintindihan. Sino ang nagsabi nito kay Sisa? Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang sakit ng pagkawala ni Sisa, ay tila nababalutan ng isang malaking kasinungalingan. Sisa, hindi ko alam ang pinagsasabi mo, pagtanggi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Hindi ko kailanman ginawa yan. Mahal kita, Sisa. Mahal na mahal. Ngunit umiling si Aling Sisa. Huwag kang magsinungaling, Ramon. Kilala kita. Ang Verdant Harvest, ang kayamanan mo, yan ang mahalaga sa'yo. Hindi kami. Hindi ako. Ang mga huling salita ni Aling Sisa ay parang sumpa. Tinalikuran niya si Don Ramon, tumakbo papalayo, habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Ang mga lima, na nakakita sa paghaharap, ay sumunod sa kanilang ina, puno ng pagkalito. Naiwan si Don Ramon na mag-isa, sa gitna ng abalang pamilihan. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay naniniwala na siya ang nagpabaya. Ang lahat ng paghahanap niya, ang lahat ng sakit na kanyang dinanas, ay tila walang kabuluhan. Ang mga salita ni Sisa ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip, iniwan mo kami para sa pera. May mali. Malaking mali. May naganap na hindi niya alam. Sino ang gumawa nito? Sino ang naghasik ng binhi ng pagdududa at galit sa puso ni Sisa? Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan, bulong ni Don Ramon sa sarili, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod nito ay naroon ang matinding sakit at pagkabigo. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, at bakit niya nawala ang babaeng minahal niya, at ang mga anak na hindi niya man lang nalaman na nag-exist. Ang paghahanap sa katotohanan ay mas magiging matindi at masakit kaysa sa inaakala niya. Nakatago sa likod ng isang tindahan ng gulay, tila isang anino sa gitna ng sikat ng araw, si Mang Tonyo ay lihim na nakikinig sa mainit na paghaharap nina Don Ramon at Aling Sisa. Ang kanyang ngiti ay unti-unting lumawak habang nakikita niya ang bawat luha na dumaloy sa pisngi ni Aling Sisa, at ang bawat salitang puno ng galit na binigkas nito kay Don Ramon. Ang lahat ay ayon sa kanyang plano o sa akala niya. Ngunit nang marinig niya ang desisyon ni Don Ramon na hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang tanga ko, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi niya inakala na ganoon katindi ang pagmamahal ni Ramon kay Sisa. Ang dapat sana ay maghihiwalay na sila ng tuluyan ay naging mitsa pa para mas pagdudahan ni Ramon ang lahat. Ang paglabas ng 5 anak ay isang malaking problema na hindi niya inaasahan. Ang mga marka ng mga bata, na halos kapareho ng marka ni Sisa, ay nagdudulot ng panibagong panganib sa kanyang lihim. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagpaplano para sirain ang Verdant Harvest at agawin ang lahat mula kay Ramon, ay tila nanganganib na gumuho. Ang galit ay unti-unting pumalit sa kanyang pag-aalala. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang tiyakin na hindi na makakahabol pa si Ramon sa katotohanan. Kinabukasan, maagang dumating si Mang Tonyo sa opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay puno ng masasamang balak. Nagpatawag siya ng ilang mga tauhan, mga taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga madidilim na transaksyon. May bago tayong misyon, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan nating pabagsakin ang ilang shipments ng Verdant Harvest. Pero hindi lang basta pabagsakin. Kailangan nating sirain ang reputasyon ng kumpanya. Lumabas dapat na may problema sa kalidad, na may kapabayaan. Pero, sir, delikado po yan, sabi ng isa sa mga tauhan, nag-aalangan. Walang delikado kung matalino kayong kikilos, mariing sagot ni Mang Tonyo. Gawin ninyo ang lahat para magmukhang aksidente o natural na pagkasira ang lahat. Siguraduhin ninyong walang bakas na magtuturo sa atin. At nagsimula ang serya ng mga problema sa Verdant Harvest. Isang araw, may natuklasang sirang prutas sa isang malaking shipment na dapat sanang ipadala sa isang malaking grocery chain. Ang sunod na araw, may reklamong dumating mula sa isang hotel na ang kanilang mga gulay ay may amoy na tila hindi sariwa. Ang mga customer ay nagsimulang magreklamo at ang reputasyon ng Verdant Harvest ay unti-unting nababahiran. Ano ba ang nangyayari sa kumpanya natin, Tonyo? Tanong ni Don Ramon,
puno ng pagkabahala, habang tinitingnan ang mga ulat ng pagkalugi. Ang kanyang mukha ay pagod at balisa. Hindi niya pa rin matanggal sa isip ang paghaharap nila ni Sisa, at ngayon, may mga bagong problema na naman sa negosyo. Hindi ko rin po alam, Ramon. Tila may sabotahe, sagot ni Mang Tonyo, na kunwari ay nag-aalala, habang ang kanyang mga labi ay bahagyang kumikibot. Sa loob-loob niya, nagtatago siya ng isang ngiti. Ang mga problema sa kumpanya ay unti-unting nagpapahina kay Don Ramon, inililihis ang atensyon nito mula sa nakaraan at sa pamilya ni Sisa. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito, Tonyo, sabi ni Don Ramon habang pinipisil ang kanyang sentido. Hindi ito normal. May nagpapabagsak sa atin. Huwag kang mag-alala, Ramon. Ako na ang bahala rito. Aalagaan ko ang kumpanya habang nagpapahinga ka, sabi ni Mang Tonyo, tila nag-aalok ng suporta, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pananalo. Lingid sa kaalaman ni Don Ramon, patuloy ang mga lihim na kilos ni Mang Tonyo. Nakikipagpulong siya sa mga kakumpetensya ng Verdant Harvest, nagpaplano ng mas malaking paghaharap. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga, puno ng matinding inggit at pagnanais na agawin ang lahat mula kay Don Ramon. Isang gabi, habang nag-iisa si Mang Tonyo sa kanyang opisina, nakatingin sa larawan ni Don Ramon at Sisa noong magkasama pa sila, ngumiti siya ng mapait. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang nakatiklop na papel, isang lumang liham. Ang liham na iyon ay ang susi sa lahat ng kanyang kasinungalingan, ang patunay ng kanyang pagtataksil. Ito ang liham na sinulat ni Sisa para kay Ramon, matapos ang aksidente, kung saan sinabi niya ang kanyang pagbubuntis at ang pagnanais na hanapin si Ramon. Ang liham na itinago niya. Malapit na, Ramon, bulong niya sa hangin. Lahat ng ito ay magiging akin. Ngunit habang siya ay naglalabas ng kanyang pagmamayabang, may nakalimutan si Mang Tonyo. Ang kanyang cellphone. Naka-on ang recording function nito na aksidenteng napindot niya kanina. Ang lahat ng kanyang pagpaplano, ang kanyang mga bulong, ang kanyang mga lihim na pag-amin ay naitala. Ang huling sulyap ng kabanata ay ang isang malaking ulat ng balita sa telebisyon. Malaking sunog, sumiklab sa isa sa mga bodega ng Verdant Harvest Corporation. Malaki ang pinsala at hinihinalang may foul play. Sa ilalim ng dim na ilaw ng kanyang opisina, umiti si Mang Tonyo. Isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan. Ang lahat ay tila ayon sa kanyang plano. Hindi niya alam na ang kanyang sariling kasamaan ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang niya ay tila naghukay ng sarili niyang libingan. Ang hangin sa tanggapan ni Don Ramon ay tila puno ng bigat habang nakatitig siya sa huling financial report. Ang pulang tinta ay tila dugo na bumabalot sa bawat pahina, sumisimbolo sa pagkalugi at lumalaking problema ng Verdant Harvest Corporation. Ang sunog sa bodega ay nagdulot ng malaking pinsala, at ang sunod-sunod na reklamo mula sa mga kliyente ay nagpapababa ng kanilang reputasyon sa merkado. Ang kanyang noo ay may malalim na kunot, at ang mga eyebags sa ilalim ng kanyang mga mata ay malinaw na bakas ng mga gabing hindi niya ginugol sa pagtulog. Sir, kailangan po nating gumawa ng agarang aksyon, sabi ng kanyang finance manager na maihalong takot sa boses. Kung magpapatuloy po ito, baka tuluyan na tayong malugi. Nagpakawala si Don Ramon ng malalim na buntong hininga. Alam ko. Ngunit anong aksyon ang dapat nating gawin? Sinisikap naming malaman kung sino ang nasa likod nito, ngunit tila napakatalino ng aming kalaban. Pinilit niyang humiti sa harap ng kanyang mga empleyado, kahit na sa loob niya ay nararamdaman niya ang unti-unting pagguho. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Ang Verdant Harvest ay hindi lamang isang negosyo, ito ang legasya ng kanyang pamilya. Hindi niya ito hahayaang masira. Ngunit sa bawat problemang lumilitaw, mas lalo siyang nalilito. Ang kanyang isip ay bumalik sa nangyari sa pamilihan, sa paghaharap nila ni Aling Sisa. Ang sakit ng mga salita nito ay sariwa pa rin, parang bagong sugat. Ang paniniwala ni Sisa na iniwan niya ito para sa pera ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ganoon ang iniisip nito? At bakit tila may koneksyon ang lahat ng problemang ito sa Verdant Harvest sa biglaang paglitaw ni Sisa at ng mga bata? Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, nagpa siya si Don Ramon na bumalik sa Barangay Maligaya. Hindi para mang-away, kundi para makita muli ang mga bata. Namimiss niya ang mga ito, kahit na alam niyang hindi pa nila alam ang katotohanan.
Nakita niya si Aling Sisa sa kanyang pwesto, nakaupo at tila balisa. Nilapitan niya ito. Sisa, sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay malumanay. Nagulat si Aling Sisa. Tiningnan niya si Don Ramon at ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at pag-iingat. Ano na naman ang kailangan mo? Tanong niya, may bahid ng pagod. Gusto ko lang makita ang mga bata, pag-amin ni Don Ramon. At gusto kong malaman kung bakit mo sinabi ang mga bagay na iyon sa akin. Tungkol sa pag-iwan ko sa'yo. Umiling si Aling Sisa. Wala ka nang dapat malaman, Ramon. Tapos na ang lahat. Napakagatlabi si Don Ramon. Ang kanyang puso ay kumirot. Bakit ganoon siya katalim? May naglihim ba sa kanya? O sa kanila? Sisa, alam kong may mali rito. Hindi ko kailanman sinaktan ka. Mahal kita noon at hanggang ngayon. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil tinalikuran na siya ni Aling Sisa. Umalis ka na lang, Ramon, sabi ni Aling Sisa, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hayaan mo na kaming tahimik. Naiwan na naman si Don Ramon na mag-isa, puno ng kalituhan. Ngunit sa pagkakataong ito, may naiwang tanong sa kanyang isip. Kung hindi siya ang nagpabaya kay Sisa, kung mahal pa rin niya ito, sino ang gumawa nito? Sino ang naghasik ng binhi ng pagdududa at galit sa puso ni Sisa? Bumalik si Don Ramon sa kanyang opisina at nagsimulang magbasa ng mga lumang file ng Verdant Harvest, partikular ang mga tungkol sa aksidente noon. Napansin niya ang ilang hindi pagtutugma sa mga ulat, lalo na sa mga ulat ng investigasyon na ginawa ng kumpanya. May mga detalye na tila nawawala at may mga pangyayari na tila pinabago. Sa isang sulyap, napansin niya ang pangalan ni Mang Tonyo sa halos lahat ng dokumentong may kinalaman sa aksidente at sa mga financial report pagkatapos noon. Ang kanyang pinsan ang nangasiwa sa lahat ng bagay matapos siyang madepress. Ang isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang nag-ugnay sa lahat ng kanyang pagdududa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya rin. Hello, sabi ni Don Ramon. Isang malalim na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Don Ramon. Mag-ingat ka. May ahas sa tabi mo. Napakunot ang noo ni Don Ramon. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Ngunit ang tawag ay agad na naputol. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay lalong bumigat. Isang ahas sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Tumingin siya sa litrato niya at ni Mang Tonyo sa kanyang desk, at ang isang malamig na pagdududa ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo, maaaring siya ang nasa likod ng lahat. Ang posibilidad ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib, na tila may nagbabadyang malaking panganib. Ang gabi sa bahay ni Aling Sisa ay tila nababalutan ng katahimikan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay may sariling isip na abala. Si Aling Sisa, nakaupo sa sahig, pinagtatagpi-tagpi ang sirang lambat, habang ang kanyang mga anak ay abala sa paggawa ng kanilang mga takdang aralin. Sa loob niya, tila isang bagyo ang nagaganap. Ang bawat salita ni Don Ramon, ang kanyang pag-amin ng pagmamahal, ay umalinggaw sa kanyang isip. Posible kayang nagkamali siya. Ma, bakit po ba malungkot kayo? Tanong ni Carlo, ang panganay, habang lumalapit sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Carlo, sa kanyang edad, ay nakakaramdam na ng bigat ng sitwasyon. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang ina, at ang biglaang paglitaw ni Don Ramon ay tila nagdulot lang ng mas maraming problema. Napabuntong hininga si Aling Sisa. Wala yon, anak. Pagod lang si Mama. Pero, Ma, may nakita po akong larawan ninyo na magkasama po kayo ni Don Ramon. Dito po sa lumang kahon, sabi ni Carlo, habang hawak ang isang lumang kahon na nakita niya sa ilalim ng kama. Sa loob ng kahon, mayroon ding nakatiklop na papel, isang lumang liham na kalahati na lang. Nanlamig ang dugo ni Aling Sisa. Ang kahon na iyon. Ang kahon ng kanyang nakaraan. Agad niyang kinuha ang kahon at tiningnan ang litrato. Sila nga. Siya at si Ramon, masaya, walang problema. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, kasama ang lahat ng pagtatampo. Ano yan, Ma? Tanong ni Diego, Marco, Paolo, at Rico na nagsilapitan din, na curious sa nakita ng kanilang kuya. Wala to, mga anak.
Lumang litrato lang, pilit ng ngiti ni Aling Sisa, habang mabilis na ibinabalik ang litrato sa kahon. Ngunit nagduda si Carlo. Alam niyang may tinatago ang kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, lihim niyang tiningnan ang mga laman ng kahon tuwing tulog ang kanyang ina. Napansin niya ang kalahating liham na iyon. Ang mga salitang nakasulat sa liham ay hindi malinaw, ngunit may mga salitang Ramon, baby at ti aksidente. Samantala, sa opisina ng Verdant Harvest, abala si Don Ramon sa paghahanap ng mga bakas ng sabotahe. Ang tawag na ahas sa tabi mo ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga lumang file, ang mga transaksyon, at ang biglaang pagkalugi, lahat ay tila nagtuturo sa isang tao. Si Mang Tonyo. Hindi mapakali si Don Ramon. Nagpasya siyang saliksikin ang lahat ng ginawa ni Mang Tonyo noong nawala si Sisa at noong siya ay nag-recover. Ang bawat piraso ng impormasyon ay unti-unting nagbubuo ng isang nakakagulat na katotohanan. Isang hapon, habang naglalakad si Aling Sisa sa pamilihan, narinig niya ang boses ni Mang Tonyo na kausap ang ilang mga lalaki sa isang sulok. Nagsasalita siya tungkol sa ipagpapabagsak sa Verdant Harvest at ipagkuha sa lahat ng kayamanan ni Ramon. Ang mga mata ni Aling Sisa ay lumaki sa gulat. Si Mang Tonyo, ang pinsan ni Ramon. Walang makakapigil sa akin, mayabang na sabi ni Mang Tonyo. Pati si Sisa, kung nalaman lang niya ang totoo, tiyak na hahanapin niya si Ramon. Buti na lang, itinago ko ang liham na iyon. Ang liham na naglalaman ng katotohanan. Napakapit si Aling Sisa sa pader, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang liham? May liham ba siya noon na nais ipadala kay Ramon? Kung totoo iyon, nangangahulugan na si Mang Tonyo ang nasa likod ng lahat. Ang sakit at galit na naramdaman niya kay Don Ramon ay unti-unting napalitan ng pagdududa at pagkaawa. Hindi niya alam na sa kabilang dako, nagkaroon din ng importanteng pagtuklas si Don Ramon. Nakahanap siya ng mga bank records na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inilipat mula sa Verdant Harvest account patungo sa isang offshore account na konektado kay Mang Tonyo ilang araw pagkatapos ng aksidente. Ito ang perang dapat sanang ibinigay kay Sisa bilang tulong. Tonyo, bulong ni Don Ramon habang nakatitig sa mga dokumento. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkabigla. Ang kanyang pinsan, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang nagtaksil sa kanya. At ang masakit pa, dahil sa kanya, nasira ang buhay ni Sisa at ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang naghahanap si Carlo ng makakain sa kusina, nahulog ang kanyang cellphone. Narinig niya ang isang recording na nagpe-play. Ito ang recording mula sa telepono ni Mang Tonyo, na aksidenteng na-record. Malinaw na narinig niya ang boses ni Mang Tonyo na nagpaplano ng lahat ng kasamaan, ang pagpapabagsak sa Verdant Harvest, ang pagtatago ng liham ni Aling Sisa, at ang pagmamayabang na sinisiraan niya si Don Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina, ang paghihiwalay nila ni Don Ramon, ang lahat ay dahil sa isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Sa pagkakataong iyon, umakyat si Don Ramon sa kanyang opisina at nakita ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng lahat ng kanyang paghihirap. Ang kanyang cellphone, na naiwan sa mesa, ay nagpakita ng isang mensahe mula sa pribadong investigador. Sir, may nakita po akong koneksyon ng inyong pinsan sa nangyari kay Sisa noon. Mukhang siya po ang nasa likod ng lahat. Kasabay nito, lumabas si Carlo mula sa kusina, hawak ang cellphone na may recording, at sa labas ng bahay, isang itim na igo ang huminto. Bumaba si Mang Tonyo na may ngiti sa labi, tila magtatagumpay. Ang tatlong pangyayari ay sabay-sabay na naganap, ang bawat isa ay isang malaking pagsabog ng katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Napatulala si Don Ramon sa mensahe sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ay tila sumusuntok sa kanyang dibdib. Sir, may nakita po akong koneksyon ng inyong pinsan sa nangyari kay Sisa noon. Mukhang siya po ang nasa likod ng lahat. Si Mang Tonyo, ang pinsan na itinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ng kanyang negosyo, ng kanyang pamilya. Ang posibilidad ay nagdulot ng isang matinding sakit, mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkalugi ng kumpanya. Agad siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi siya makapaniwala. Ngunit ang mga ebidensya, ang mga bank records,
ang mga maling ulat sa aksidente, at ang misteryosong tawag ay tila nagtuturo sa iisang direksyon. Ang lahat ng paghihirap niya, ang pagkawala ni Sisa, ang pagkalugi ng kanyang kumpanya, ay may iisang utak sa likod. Kasabay nito, narinig niya ang ingay sa labas ng kanyang opisina. Mga tunog ng sasakyan na huminto. Nasilayan niya sa bintana ang itim na digi ni Mang Tonyo. Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa mukha ng kanyang pinsan habang bumaba ito. Tila nagtatagumpay. Ang mga mata ni Don Ramon ay nagliyab sa galit. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dali-dali siyang lumabas ng opisina at bumaba ng hagdan. Naratnan niya si Mang Tonyo sa living area na tila naghihintay na maihawak na isang folder ng dokumento. Ramon, may dala akong magandang balita, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkasarili. Mukhang matutulungan na natin ang kumpanya. May nag-aalok ng tulong, pero kailangan nating sundin ang kanilang kondisyon. Anong kondisyon, Tonyo? Matigas na tanong ni Don Ramon na tila nagpipigil ng sarili. Kailangan nating ilipat ang karamihan ng shares sa kanila, at ako ang magiging bagong CEO, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang ngiti ay lumawak. Pero huwag kang mag-alala, pinsan, papalitan ko ang pangalan ng Verdant Harvest, at sa akin na ang lahat. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Don Ramon. Nagsimulang umalingaw sa kanyang isip ang mga alaala, ang kanilang pagkabata, ang pagmamahala ng kanilang pamilya, ang tiwala na ibinigay niya kay Mang Tonyo. Ang lahat ng iyon ay tila naglaho sa isang iglap. Wala kang karapatan, mahinang sabi ni Don Ramon. Ang lahat ng ito ay akin. Ang kumpanyang ito ay legasya ng pamilya. Legasya? Ano ng legasya ang pinagsasabi mo, Ramon? Ang lahat ng ito ay dapat na sa akin. Ako ang mas matalino, mas masipag, mas karapat-dapat, sigaw ni Mang Tonyo, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang tunay na anyo ay unti-unting lumalabas. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinili nila. Ako ang dapat na mayroon ng lahat ng ito. Lumapit si Don Ramon, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kaya mo ginawa ito sa akin. Kaya mo ako sinabotahe. Kaya mo ako sinira. Dahil sa inggit. Umisi si Mang Tonyo. Hindi lang ikaw, Ramon. Pati si Sisa. Ang babaeng iyon. Kung hindi siya nawala, hindi ko magagawa ito. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko nagawa ang mga plano ko noon. Kung nalaman lang niya ang katotohanan, kung hindi ko lang itinago ang liham na iyon, tiyak na hahanapin ka niya. Sa pagmamayabang ni Mang Tonyo, hindi niya namalaya na may nahulog sa kanyang bulsa. Isang lumang, lukot na liham. Ang liham na iyon ay sumadsad sa sahig at agad itong napansin ni Don Ramon. Kinuha niya ito at binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salita. Mahal kong Ramon, kung nababasa mo ito, sana ay ligtas ka. Naligtas ako sa aksidente, ngunit malala ang aking mga sugat. Alam kong baka hindi ka maniwala, pero buntis ako. May anak tayo, Ramon. Pinipilit kong hanapin ka, pero tila napakahirap. Pakiramdam ko, may humaharang sa akin. Kung makita mo ang liham na ito, hanapin mo ako. Mahal kita, at kailangan natin ang isa't isa. Sana ay magkita tayo muli. Nagmamahal, Sisa. Nanginginig ang mga kamay ni Don Ramon. Luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Buntis si Sisa. May anak sila. Ang mga 5. Sila ang mga anak niya. At ang liham na ito itinago ni Mang Tonyo. Ang lahat ng paghihirap ni Sisa, ang lahat ng kanyang paniniwala na pinabayaan siya, ay dahil sa pagtataksil ng kanyang pinsan. Ikaw, bulong ni Don Ramon, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Ang aksidente, ang pagkawala ni Sisa, ang lahat ng kasinungalingan, ikaw ang gumawa. Hindi. Hindi ako, sigaw ni Mang Tonyo, na biglang nataranta nang makita ang liham sa kamay ni Don Ramon. Sinubukan niyang hablutin ang liham, ngunit huli na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Aling Sisa, na nagpasya na lumapit sa bahay ni Don Ramon dahil sa kanyang pag-aalala, ay biglang lumitaw. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap at nakita niya ang liham sa kamay ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang mukha ay namutla. Ang liham ko, mahinang sabi ni Aling Sisa, habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi.
Kaya pala. Napatulala si Aling Sisa, ang kanyang mundo ay tila gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng sakit na kanyang dinanas, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Si Mang Tonyo, ang taong tila mabait sa kanyang paningin, ang tunay na may akda ng kanilang trahedya. At si Don Ramon, ang lalaking kinasusuklaman niya, ang tunay na biktima. Ang matinding sakit ng pagkalito at paghaharap ng katotohanan ay nagdulot ng pagbagsak ni Aling Sisa sa sahig, habang ang liham ay nahulog mula sa kamay ni Don Ramon. Bumagsak si Aling Sisa sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay nanghina, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa liham na nahulog mula sa kamay ni Don Ramon. Ang bawat salita ay tila sumusuntok sa kanyang dibdib, nagpapaalala ng sakit at pagtatampo na matagal niyang kinimkim. Ang liham na iyon, ang patunay ng kanyang pagmamahal at pag-asa, ay itinago ni Mang Tonyo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Si Mang Tonyo, ang taong tila maamo, ang tunay na demonyo. Sisa, sigaw ni Don Ramon na agad lumapit at alalayan si Aling Sisa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ayos ka lang ba? Ngunit hindi makasagot si Aling Sisa. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay hikbi. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya kay Don Ramon ay unti-unting napalitan ng pagkaawa at matinding pagsisisi. Siya ang biktima. Siya ang inosente. At siya, si Aling Sisa, ang nagkamali sa paghusga. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tonyo na tila nawawala na sa katinuan. Hindi. Hindi totoo yan. Luma na yan. Peking liham yan, sigaw niya habang pilit na kinukuha ang liham. Tumahimik ka, Tonyo, sigaw ni Don Ramon, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay tapos na. Sa gulat, napansin ni Don Ramon si Carlo na nakatayo sa may pinto, hawak ang kanyang cellphone. Ang mukha nito ay namutla at ang mga mata nito ay puno ng takot at galit. Tito Tonyo, narinig ko po ang lahat, mahinang sabi ni Carlo, at ipinakinggan ang recording sa kanyang cellphone. Narinig ni Don Ramon at Aling Sisa ang boses ni Mang Tonyo na nagpaplano ng lahat ng kasamaan, ang pagpapabagsak sa Verdant Harvest, ang pagtatago ng liham ni Aling Sisa, at ang pagmamayabang na sinisiraan niya si Don Ramon. Ang ebidensya ay hindi na maitatago. Napakagatlabi si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala na siyang kawala. Bumagsak siya sa sahig, tila isang talunan. Tumawag ka ng pulis, Carlo, utos ni Don Ramon, ang kanyang boses ay matigas. Habang naghihintay sila sa pulisya, dahan-dahang inalalayan ni Don Ramon si Aling Sisa. Magkatabi silang naupo sa sahig, habang si Carlo at ang iba pang mga 5 ay nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid. Sisa, simula ni Don Ramon, ang kanyang boses ay halos pabulong. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari. Akala ko namatay ka sa aksidente. Hindi ko kailanman sinasadya na saktan ka. Tumingin si Aling Sisa kay Don Ramon, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ako ang humihingi ng tawad, Ramon. Ang lahat ng aking galit, ang lahat ng aking pagdududa, naniwala ako sa kasinungalingan. Akala ko, iniwan mo ako. Akala ko, pera lang ang mahalaga sa'yo. Patawarin mo ako sa hindi pagtitiwala sa'yo. Hinawakan ni Don Ramon ang kamay ni Aling Sisa. Ang mahalaga ngayon ay nalaman na natin ang katotohanan. At magkasama tayong haharap sa lahat ng ito. Maya-maya, dumating ang pulisya. Ikinuwento ni Don Ramon ang lahat ng nangyari, kasama ang ebidensya mula sa liham at ang recording ni Carlo. Pilit na nagpaliwanag si Mang Tonyo, ngunit walang makakapaniwala sa kanya. Inaresto siya at dinala sa presinto. Sa kanyang pag-alis, tinitigan ni Mang Tonyo si Don Ramon at Aling Sisa, puno ng galit sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng kaguluhan, magkakasama sina Don Ramon, Aling Sisa, at ang mga 5. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Aling Sisa ang kapayapaan sa loob ng mahabang panahon. Niyakap ni Don Ramon ang kanyang mga anak, na sa wakas ay nalaman na ang katotohanan tungkol sa kanilang ama. Mga anak, si Don Ramon ang inyong ama, sabi ni Aling Sisa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawad kung itinago ko sa inyo ang lahat ng ito. Nilapitan ni Don Ramon ang kanyang mga anak,
lumuhod, at niyakap silang isa-isa. Salamat sa Diyos at nagkita-kita tayong muli. Hindi ko kayo pababayaan kailanman. Ang bawat yakap ay puno ng pagmamahal at pangako. Ang matagal nang nawalang pamilya ay muling nabuo. Ang mga 5 na dati ay nagtatago sa dilim ay ngayon ay nakahanap ng liwanag. Magsama-sama na tayo, sabi ni Don Ramon habang tinitingnan si Aling Sisa. Sisa, kayo ng mga bata, lumipat na kayo sa bahay ko. Simulan natin ang isang bagong buhay bilang isang pamilya. Tumingin si Aling Sisa sa kanyang mga anak na nakatingin din sa kanya, puno ng pag-asa sa kanilang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Don Ramon na nakahawak sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Tumango siya. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali, ngunit ngayon, mayroon na silang isa't isa. Ang malawak na mansyon ni Don Ramon ay hindi na malungkot at tahimik. Ngayon, napuno na ito ng tawanan at sigawan ng mga bata. Ang mga 5, sina Carlo, Diego, Marco, Paolo, at Rico, ay masayang tumatakbo sa bawat sulok, naglalaro ng taguan, at nagpapagulong-gulong sa malambot na karpet. Para kay Don Ramon, ang bawat tunog na iyon ay musika sa kanyang pandinig na matagal niyang inasam. Si Aling Sisa, na ngayon ay tinatawag ng Imama Sisai ng mga kasambahay, ay abala sa kusina, tinuturuan ang kuok ng mga paboritong lutuin ng mga bata. May ngiti sa kanyang labi na matagal nang hindi nakita ni Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng init sa buong mansyon. Pa, tingnan mo po ang drawing ko, sigaw ni Marco, habang ipinapakita ang isang makulay na drawing ng isang masayang pamilya sa isang malaking bahay. Hindi nakalimutan ni Marco ang kanyang hilig sa pagguhit at ngayon mas lalo itong lumalabas. Nilapitan ni Don Ramon si Marco at niyakap ito. Ang ganda, anak. Napakatalino mo talaga. Sa bawat yakap, nararamdaman niya ang init ng pagiging isang ama, ang pagmamahal na matagal niyang hindi naramdaman. Ang mga araw ay mabilis na lumipas. Si Don Ramon ay masayang-masaya na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Tinuruan niya si Carlo kung paano maglaro ng chess, sinamahan si Diego sa basketball, pinayuhan si Marco sa kanyang mga guhit, nakipaglaro ng video games kay Paolo, at pinatulog si Rico sa gabi, nagkukwento ng mga bedtime stories. Ang bawat sandali ay mahalaga, at sinisigurado niyang hindi na niya muling palalampasin ang mga ito. Sana po, lagi na tayong magkasama, sabi ni Rico isang gabi, habang nakayakap kay Don Ramon. Anak, hindi na tayo maghihiwalay, pangako ni Don Ramon, habang hinahalikan ang noo ng kanyang bunso. Samantala, unti-unti ring nakarecover ang Verdant Harvest Corporation. Sa tulong ni Aling Sisa, na nagpakita ng kanyang kahusayan sa paghawak ng mga supply at logistic, mas naging maayos ang operasyon ng kumpanya. Ang dating balisang mukha ni Don Ramon ay napalitan ng pag-asa at determinasyon. Ngayon, mayroon na siyang dahilan para lumaban, para magtagumpay, ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sina Don Ramon at Aling Sisa sa hardin ng mansyon, tahimik silang nag-uusap. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Naaalala mo pa ba, Ramon, simula ni Aling Sisa, ang kanyang boses ay malumanay, iyong unang pagkikita natin sa maliit na kainan. Ngumiti si Don Ramon. Naman. Doon ko unang nakita ang babaeng magnanakaw ng puso ko. Natawa si Aling Sisa. Ang dami nang nangyari. Ang daming sakit. Pero ngayon ni. Tumingin siya kay Don Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, masaya ako. Hinawakan ni Don Ramon ang kamay ni Aling Sisa. Ako rin, Sisa. Hindi ko akalain na makukuha pa natin ang ganitong klaseng kaligayahan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa akin at dahil sa pinsan ko. Matagal na kitang pinatawad, Ramon, sabi ni Aling Sisa. Ang mahalaga ay nagkasama na tayo. At nabuo na ang pamilya natin. Niyakap ni Don Ramon si Aling Sisa at hinalikan ito sa noo. Ang kanilang pagmamahalan na sinubok ng panahon at kasinungalingan ay muling namukadkad, mas matatag kaysa kailanman. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, may kakaibang pakiramdam si Aling Sisa. Nahawakan niya ang kanyang tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Don Ramon.
Ramon, sabi ni Aling Sisa, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. May sasabihin ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Don Ramon. Ano iyon, Sisa? Umiti si Aling Sisa, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Magkakaroon na tayo ng isa pang miyembro sa pamilya. Isang babae. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Nagulat siya, ngunit agad itong napalitan ng matinding kagalakan. Totoo ba, Sisa? Magkakaroon tayo ng isang babae. Tumango si Aling Sisa habang tumutulo ang mga luha ng kaligayahan. Niyakap ng mahigpit ni Don Ramon si Aling Sisa. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay tila nagkaroon ng katuparan. Ang kanilang pamilya ay hindi lamang nabuo, kundi lumalaki pa. Ang lahat ng sakit at pighati ay napalitan ng isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang pag-ibig, pagpapatawad, at ang lakas ng pamilya ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Ang Verdant Harvest Corporation ay bumabangon mula sa abo. Sa pamumuno ni Don Ramon at sa tulong ni Aling Sisa, na ngayon ay isa ng mahalagang bahagi ng executive team bilang Chief Operating Officer, unti-unti nilang nababawi ang tiwala ng mga kliyente at kasosyo. Ang mga dating problema sa kalidad at logistics ay naayos na, at mas naging maayos ang daloy ng trabaho. Subalit, hindi pa rin tapos ang laban. Ang kompetisyon ay mas naging matindi, lalo na mula sa mga kalaban na pinunduhan ni Mang Tonyo. Sa isang board meeting, puno ng tensyon ang hangin. Ang ating mga kakumpetensya ay nagbababa ng presyo, sabi ng marketing head, na may pag-aalala. Hindi natin sila kayang sabayan kung patuloy tayong susunod sa ating mataas na pamantayan ng kalidad. Hindi natin ibababa ang ating kalidad, mariing sabi ni Don Ramon. Iyan ang pundasyon ng Verdant Harvest. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan para makipagkumpetensya. Nakaupo sa tabi niya si Aling Sisa, kalmado ngunit determinado. Ramon, kailangan nating mag-innovate, sabi niya. Hindi lang sa presyo ang laban. Nasa produkto rin at sa kung paano natin ito ipapakilala sa merkado. Nagpasya sila na maglunsad ng mga bagong produkto at maghanap ng mas malawak na merkado. Ngunit ang bawat desisyon ay kailangan nilang pag-aralan ng mabuti dahil ang Verdant Harvest ay nasa bingit pa rin ng pagbagsak. Ang pressure ay matindi at ang mga hamon ay dumarating sa bawat sulok. Isang araw, habang papalabas si Aling Sisa sa opisina, nakasalubong niya si Manang Rosa. Ang kanyang matalik na kaibigan ay may dalang isang basket ng sariwang prutas at gulay at may ngiti sa labi. Sisa, ang laki na ng ipinagbago mo, sabi ni Manang Rosa, habang niyayakap ang kanyang kaibigan. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Proud ako sa'yo, kaibigan. Manang Rosa. Ikaw pala, tuwang-tuwang sabi ni Aling Sisa. Salamat sa iyong suporta. Mahalaga ka sa akin. Niyaya ni Aling Sisa si Manang Rosa na umakyat sa kanyang opisina. Doon, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinuwento ni Aling Sisa ang lahat ng kanyang pinagdaanan at kung paano niya sinisikap na muling itayo ang Verdant Harvest kasama si Don Ramon. Si Manang Rosa naman ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa pamilihan at kung paano rin niya nakita ang pagbabago sa buhay ni Aling Sisa. Alam mo, Sisa, sabi ni Manang Rosa, may kilala akong mga maliliit na magsasaka sa mga probinsya. Magaganda ang kanilang mga produkto, organic pa, pero nahihirapan silang magbenta. Baka pwede silang matulungan ng Verdant Harvest. Nag-isip si Aling Sisa. Ang ideya ay napakatalino. Kung makakahanap sila ng mga bagong supplier na may mataas na kalidad ng produkto at mas mababang operational cost, makakatulong ito sa kumpanya. Agad niyang ibinahagi ang ideya kay Don Ramon. Natuwa si Don Ramon. Napakatalino mo talaga, Sisa. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila agad. Kinabukasan, lumipad sina Don Ramon at Aling Sisa patungo sa isang malaking probinsya sa Luzon. Nakipagpulong sila sa mga lokal na magsasaka. Nakita nila ang sipag at tiyaga ng mga ito at ang mga sariwa at organikong produkto na kanilang inaani. Nagkaroon sila ng kasunduan na ang Verdant Harvest ang bibili ng kanilang mga produkto sa patas na presyo at tutulungan silang mapabuti ang kanilang mga pamamaraan ng pagtatanim. Ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Naging pagkakataon din ito para mas maging malapit sina Don Ramon at Aling Sisa.
Nakita ni Don Ramon ang galing ni Aling Sisa sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, ang kanyang pagiging praktikal, at ang kanyang busilak na puso. Naramdaman ni Aling Sisa ang determinasyon ni Don Ramon, ang kanyang pagiging mapagmahal, at ang kanyang pagnanais na makatulong. Sa pagtatapos ng kabanata, isang malaking announcement ang ginawa ng Verdant Harvest. Lumabas sila sa telebisyon at ipinahayag ang kanilang bagong programa para suportahan ang mga lokal na magsasaka. Ang balita ay nagdulot ng positibong epekto sa publiko. Ang dating sira nilang reputasyon ay unti-unting nabubuo muli. Ang mga tao ay humanga sa kanilang pagkilos at muling nagtiwala sa Verdant Harvest. Samantala, sa bilangguan, nakita ni Mang Tonyo ang balita sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at inggit. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang Verdant Harvest, na pilit niyang sinisira, ay bumabangon at mas nagiging matatag. Ang pagingit-ngit niya ay umabot sa sukdulan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang kanyang masamang balak ay patuloy na bumubuo sa kanyang isip, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Ang kadiliman ay nanatili pa rin sa kanyang puso, naghihintay na muling bumalik. Ang mga buwan ay lumipas na tila hangin. Si Aling Sisa, na ngayon ay mas kilala bilang kuusisa sa Verdant Harvest, ay abala sa pagpaplano ng malaking Verdant Harvest Farmers Fair. Ito ang kanyang ideya, isang peryahan kung saan maipapakita ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto, makikipag-ugnayan sa publiko, at makakatulong sa pagpapalakas ng komunidad. Ngunit ang kanyang kalusugan ay tila humihina. Ang kanyang tiyan ay lumalaki na at ang kanyang mga galaw ay bumabagal. Sisa, kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Don Ramon na may pag-aalala sa kanyang boses. Nilapitan niya si Aling Sisa sa kanyang opisina, kung saan abala ito sa mga papeles. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Ang anak natin ang iniisip ko. Umiti si Aling Sisa. Ayos lang ako, Ramon. Gusto ko lang siguraduhin na magiging matagumpay ang peryahang ito. Ito ang ating pagkakataon para maipakita sa lahat ang ating adhikain. Sa kabila ng pagod, masaya si Aling Sisa. Ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal. Ang mga lima ay masaya sa kanilang bagong tahanan, at si Don Ramon ay laging nasa tabi niya, sumusuporta sa lahat ng kanyang desisyon. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na balisa. Ang paglabas ni Mang Tonyo sa bilangguan ay lumalapit na, at hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Dumating ang araw ng Verdant Harvest Farmers Fair. Ang buong lugar ay puno ng buhay. Ang mga magsasaka ay masayang nagbebenta ng kanilang mga produkto, ang mga tao ay naglalakad-lakad, at ang mga lima ay abala sa pagtulong sa mga stall. Si Carlo ang nag-aasikaso sa mga payment, si Diego ang nagtuturo sa mga tao tungkol sa organikong pagtatanim, si Marco ang nagpipinta ng mga mukha ng bata, si Paolo ang nagpapatawa sa lahat, at si Rico ang maskot ng peryahan, masayang sumasayaw. Nakangiti si Aling Sisa habang pinagmamasdan ang lahat. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagbunga. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, biglang kumirot ang kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang balakang. Sisa! Anong problema? Tanong ni Don Ramon na nasa tabi niya. Ramon, parang malapit na, sabi ni Aling Sisa, habang humihinga ng malalim. Dali-daling dinala ni Don Ramon si Aling Sisa sa pinakamalapit na ospital. Ang mga lima ay naiwan sa peryahan, nag-aalala, habang si Manang Rosa at ang ibang mga kasamahan ay nagmamadaling sumunod. Ilang oras ang lumipas. Ang paghihintay ay puno ng tensyon. Sa wakas, lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Congratulations, N.E. and Simrek Ramon. Mayroon na kayong isang magandang sanggol na babae, sabi ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Pumasok siya sa silid at nakita si Aling Sisa na karga ang kanilang sanggol. Ang sanggol na babae, napakaganda, na may maliit na birthmark sa kanyang kamay, ang tatlong tuldok na magkakaugnay. Siya si Simalaya, bulong ni Aling Sisa, habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Simbolo ng ating kalayaan mula sa nakaraan at ng ating bagong simula. Niyakap ni Don Ramon si Aling Sisa at ang kanilang sanggol. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay tila nagkaroon ng katuparan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga lima sa ospital. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang kanilang bagong kapatid.
Masayang-masaya sila at agad na pinagkaguluhan ang sanggol. Ang tunay na diwa ng pagdiriwang ay naroroon. Samantala, sa labas ng ospital, isang matangkad na anino ang nakamasid. Si Mang Tonyo. Nakalaya na siya mula sa bilangguan at ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit at inggit. Nakita niya ang masayang pamilya sa loob ng silid at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niya matanggap ang lahat ng ito. Hindi pa tapos ang laban, Ramon, bulong niya sa hangin. May huling baraha pa ako. Isang tawag sa telepono ang ginawa niya. Kailangan kong makausap si Attorney Corpus. May bago akong plano. Ang huling sulyap ng kabanata ay ang isang ngiti sa labi ni Mang Tonyo, isang ngiting puno ng kasamaan. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang bagong simula ng pamilya ay muling masusubok, at ang kadiliman ay handang bumalik para guluhin ang kanilang kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Ramon at Aling Sisa, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahalan at pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pahina at kabanata ng kwentong ito. Ang paglalakbay ni na Ramon at Sisa, kasama ang kanilang mga anak, ang mga 5 at si Malaya, ay naging posible dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Bilang manunulat, bawat salita na aking isinulat ay puno ng damdamin na umaasang makakapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyong mga puso. Hindi naging madali ang paglikha ng kwentong ito, may mga pagkakataong tila nawawalan ako ng direksyon, ngunit ang pag-asa na maibahagi ang isang mahalagang mensahe ay naging gabay ko. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapatawad, ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya, at ang liwanag ng pag-asa na laging umiiral, kahit sa pinakamadilim na panahon. Naway ang kwentong ito ay maging paalala na anuman ang pagsubok na ating harapin, ang pagmamahalan at pagtitiwala ay ang pinakamahalagang kayamanan. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ang inyong mga komento at reaksyon ay lubos na pinahahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.